Ganap na nga pong naging bagyo yung low pressure area na ating binabantayan sa may West Philippine Sea at ngayon ay tinatawag na natin siya sa pangalang Tropical Depression Jacinto. Si Jacinto ang ikalimang bagyo sa buwan ng Agosto at ikasampung bagyo naman ngayong taon. Base po sa ating latest satellite imagery, itong si Tropical Depression Jacinto ay huli nating namataan sa layong 480 kilometers kanluran ng Cubi Point, Subic Bay, Zambales. Sa ngayon po kahit malayo po ito sa ating kalupaan, ay yung extension po ng kanyang kaulapan o yung trough po nitong si Tropical Depression Jacinto ay nakakaapekto dito sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, pati na rin po dito sa may Nueva Vizcaya at sa Quirino. At ito na nga pong si Tropical Depression Jacinto ay patuloy pong pinapalakas o ine-enhance itong habagat na nakakaapekto naman dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, sa kabuuan ng Visayas, pati na rin sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Kaya asahan po natin ang malawakang mga pag-ulan dito po sa mga nabanggit na lugar. At ngayon nga po, ito po ang ating track forecast nitong si Tropical Depression Jacinto. Expect po natin mamayang gabi po ay makakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at habang nandito pa rin siya sa may West Philippine Sea ay patuloy po magko-consolidate yung kanyang kaulapan at posible po mag-strengthen pa siya bilang isang tropical storm category pagdating po bukas before po siya mag-landfall posible po dito sa may northern or central Vietnam area. At yun nga po, walang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil malayo po itong si Tropical Depression Jacinto sa ating bansa. Ngunit ito po'y pinapalakas ang southwest monsoon o habagat kaya't posible ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa loob po ng 24 hours dito po sa may areas ng Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa Antique at sa Negros Occidental. So yung 50 to 100 ay posible po yan 4 to 8 na timba ng tubig na ibinuhos po sa area na 1 meter squared. Kaya't yung mga ganong mga pag-ulan po ay posible po makataas ng mga level ng tubig doon po sa may river areas at posible din po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially sa mga urbanized at doon din po sa mga bulubunduking mga lugar. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan sa mga nabanggit po na lugar. Ngayong araw po yan hanggang bukas po ng tanghali. Pero bukas po asahan naman po natin na mas kukonti po yung mga lugar na posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan. At ang matitira na lamang po dyan ay dito po sa Palawan at sa may Occidental Mindoro. Pero yun nga po ay patuloy po na i-epekto itang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa, pati na rin sa kabuuan ng Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. Ito naman po kahit walang wind signal na nakataas sa anumang baybaying ng ating bansa, ito naman po yung mga maaaring makaranas ng strong to gale force gusts. Dito po ngayong araw hanggang bukas sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, pati na rin sa Central Visayas, Dinagat Islands at sa Camiguin. Dahil po ito sa southwest monsoon o habagat. Pero by Saturday naman, asahan po na mas kokonti yung makakaranas ng strong to gale force gust at ang matitira na lamang po by Saturday dito na lang po sa may Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Lubang Island, Romblon at dito din po sa may Palawan. Kaya't mag-ingat din po sa banta ng malalakas na bugso ng hangin dahil po dito sa habagat. Sa ngayon, sa ating sea condition, wala naman po nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit posible pong umabot sa moderate to rough ang ating sea conditions, lalong-lalo na dito sa may Palawan area, sa may West Philippine Sea, pati na rin po dito sa may Sulu Sea. So kailangan po mag-ingat ang ating mga manlalayaga, pati na rin po yung meron po mga maliliit na sasakyang pandagat dahil po ito sa southwest monsoon.